Kaya ang nanay ko, hindi malaman kung anong gawin. Pero suddenly, nawala yung partner niya sa buhay niya. Naawa ako sa nanay ko. She got into a depression for about 4 months. Walang ginawa kung hindi matulog. Yun ang signs ng depression. Yan, sige tulog ng tulog. So maybe they want to forget their worries. I don't know if I have one, but sa karaming magandang babae dito, matanda man o bata, hindi ako talaga magkaroon ng depression kailanman. Titingnan ko lang kayo ng ganon. At sabihin ko, kay ganda mo ata yata nung bata ka pa. Then I look at the other young girls, and I would say that I'm lucky to have traveled life. Umabot ako ng 74, naging presidente pa ako, na hindi ko naman talaga akalain. And I don't know why, but alam mo, yung presidency is a gift from God. The more you covet for it, mas hindi bigay ng Diyos. Kaya mo lang. Ano lang ibigay. At what are your expectations? None. I leave it to God. It's everything. Yan ang sabi ko. And most importantly, He has set the rules of life for us in this world. And if I may just mention it in passing, although it is not part of my speech, ako po'y natuto magbasa ng Bible. And it was my mother who was a teacher. And she was a native at that. Yung taking Mindanao lang. Mistisa Maranao. But she guided me. She converted into being a Christian. Basa-basa ng Bible. Then she came up with this, sinanap niya. The seasons of life. It is found in Ecclesiastes 3. The seasons of life. As there is a time for happiness, there is a time for sorrow. As there is a time for plenty, and there is a time for want. And there is a time for joy, and a time to ponder, and a time to be healthy. Aabot ka niyan, walang sakit, for a longest time. Then as you grow old, a time to be sickly. A time to may mga ambisyon ka. And a time also to be disappointed. Kagaya ko, Senator, Congresswoman, si Senator Bong, Speaker, we are the brightest stars today. Tingin ka sa political na langit at makikita mo kami shining. But I know that in about 2 years' time, that light would dim and I would be nothing. Ganon ang buhay. There is a time for everything in this world. So a time to be young, and a time to be old, and a time to be grateful, and a time to be just ng iba. But tayo, my mother took care of us. Ang nanay ko noon ang disiplina, grabe. Kung ano lang mahawakan nila, yun ang hampas sa akin. And yet, my father was, hanggang ang tatay ko, Pero ako, natuto na tuloy talaga. Putang inang adik na. Abutin kasi. Grabe ako
magkastigo, pati yung pulis na kasi nakuha ko yung sa nanay ko. Ayaw ko na rin huminto pag naumpisahan ko. That's why, sa mga anak yun, nung na-mayor ako, I was very strict in implementing against yung, hindi naman violence, but yung pagdisiplina na dala bugbog. Hindi talaga. Isang pitik, pero sabihin mo, bugbugin mo ang bata. Ako ay, at an early age, twice, thrice a week, nandoon ako sa altar ng... Nakadupa kami, may family crucifix kami, si Jesus, kaibigan ko. Every time magharapan kami ng ganun, tapos sabihin ko sa kanya, Jesus, pareho talaga tayo ng swerte. Sabi ni Jesu Cristo, tama. Sige, magdusa tayong lahat. Ako lang, have passed that stage. I have become a grown-up, married, and be president. Pero si Jesu Cristo, nandoon, nakabitay pa rin. Noon nakaganon, ngayon nakaganon na. Sabi ko, that's life. What I'm really saying is, marunong tayong mag-connect. The Cayetanos know how to connect. Inuna talaga itong mga ganito. Kasi marami kayo, mayroon din akme sa akin. Pero yun namang amin, it's sprawling. Malaki ang lupa eh. Nagagay dito sa Maynila, may mahal. That I started when I was only 2 years mayor. I was mayor for 23 years sa Davao. Meron akong sa but up there, makita mo, dahil ko minsan sila pakita kasi may parang mansion talaga. I spent about 32 million. It's like a big house. And yung mga inmates doon are not really elderly, but halo-halo. But fundamentally, they are the victims of incest. Yung ang tatay ng anak niya, tatay rin niya, yung kapatid niya, lulo niya. So tinatago ko yan because mahiya eh. So, lahat yan sila kung may problema na gano'n, dinadala ko rin doon sa... Pati ako, hindi ako napunta. I have prohibited media in Davao too. Hindi nga sila makalapit. Pero ako, nagbibisita ako every Christmas. Kikita ko sila, yung anak nila, kapatid nila, anak ng tatay niya, tiyuhin. Those are the victims of incest and rape. Doon ko sila nilalagay. Meron akong for the addicts, may doktor, matagal na yan. Panahon pa ni Gloria. Siya nag-inaugurate, siya presidente. Usually ganon, presidente man talaga. Ngayon, ang drug addict, yung hanggang ngayon hindi na talaga magamot. Kasi nakatinginan lang doon sa bubong, 24 oras. Tapos mahal ngayon ang kakanood pa tayo ng rice shortage. Sabi ko yung wala na, itapon mo na lang sa ilog yung mga. May buhaya pa naman sa Davao. May naiwan pa. So, Davao is not quite really an urban place, but it's a rural, it's a rustic kombinasyon. Pero like Lani, Nalan, Peter, and Lino, yung may vision ka. Tapos na ako, iniwan ko sa anak ko yung Davao. Yung sabi nila nga family dynasty. Sabi ko, magpatakbo ako ng iba, ayaw ko na. Magsabi mga tawawag, si yung anak mo, yung
Yung anak mo, sabi ko, gusto ninyo? Oo, yun si ano, Inday, gano'n. Sige, gusto niya. Sabihin ko, talaga, sinabi ko sa kanila, taga Davao, may taga Davao dito. Bantay kayo sa anak ko nito kasi babae ito, pero ngayon, binugbog nga yung sirip. Diba? Sabi ko na. Tapos, stricto. Kaya mas gusto nila yung kapatid, yung bunso. Yun naman, ayaw talaga. Noong magpilian na, ikaw mo yung alpha alan sa pamilya. Sa pamilya namin, hindi. Sabihin ko sa iyo, totoo. Hindi ako. Inday. Kung sabihin sa Inday, ganito yan. Sa pamilya namin. Siya yan. Ngayon, si Pulong, ambisyoso yan sa Congress ngayon. Pero itong si Bastian, ang gusto niyan, babae lang. Pasyal, kung ano, gawin. Tapos ayaw tumakbo. So tinawag siya ni Inday. Sinabi ni Inday, ano? Tatakbo ko hindi? Sabi, sige na lang te, magtakbo na lang ako. Kasi nung maliit pa makita ko si Pae ni Inday, lumilipad talaga hanggang kusina. Takot sa... Patayan si Pulong. Yung Pulong na yan, palasing-lasing. Hanggang niya, tawagin niyo si Inday. Kung na yan si Inday, straight yan, tapos kinasusuka na. Takot niya sa kapatid nilang babae. Lumaki sila, binubugbog kasi ganito. Sabi ko sa kanila, huwag ninyong saktan ang kapatid ninyong babae. Kasi bubugbugin ko talaga kayo. Siya man, una pa, sinuntok niya ako, sinipa. Hayaan mo, gago. Lalaki ka, magpakalalaki ka. Hindi ka na, babae yan. Inaglaki yan si Inda, suntok dito, sipa doon. Nung lumaki na talaga sila, wala na silang magawa kasi, totoo. Yun doon kasi dahil ko, wag na wag din yung saktan. Pag sinaktan mo yung babae, yung kapatid ninyo, mag-iisa lang eh. Talagang bubugbog, ikaw ang bubugbugin mo. Kaya si Inday lumaki, puro sanay. Our parents, our grandfathers, our grandmothers went through a lot of trials and tribulations. And all that we in government can do is to show concern by making their lives easier to accessible medical services, reliable financial assistance, and worthwhile recreational facilities. Davao libre ang medisina. Yung ngayon, yung tulong at malasakit. Actually, that's a local. Ngayon kasi sa hospital, dating mo, lalo na makainit ng ulo. Alam mo sa hospital, pagdating doon, na may intern, titignan ka. Tapos pag resita, wala kang pera. Kaya yan, nagkakaroon lang ang buhos ko sa medisina. Yung malaking budget sa... So, bigyan ninyo. Na ngayon, sa probinsya, maraming wakwak. Dito, maghawak yung medisina. Sabihin, sige, bili, maghiram. Dito, magpunta ka sa malasakit center. Bigay mo. Kunin ng malasakit doon sa butika ng gobyerno. Ayan. Lista mo. Utang ng gobyerno. Total, ang kinuha, gobyerno man rin. Pagdating ng panahon sa bayaran, ay putang, hayaan mo yan. Ang bayad dyan, gobyerno yan. Tapos ang binibigyan mo, Pilipino. So what's the palugi? Palugi na kagaya ng tarification. Let me stress it again. Kasi hindi kasi naintindihan, nandiyan kasi yung, I'm trying to take advantage of the opportunity kasi nandiyan ang media. Simple lang po, ganito.
ito yung producers, ito yung consumers. Yan. Producers ng palay. Ito ang consumers. Ito si producer, may pinoproduce para sa mga consumers, pagkain, bigas. Ang problema, hanggang dito lang siya. Hindi mo maasahan, sabihin mong hindi ka mag-import, delikado yan. Dumaan tayo ng ilang buwan o ilang taon yun. Ang mga tao na ninervyos na. You know, the Filipino is visual. Pag nakita niya yung mga bigas, gano'n na lang yung mga sako, kabanes, magdadaldal yan, wala na tayong pagkain. Kaya sabi ko, kay Manny Piñol, itaas mo yan hanggang sa ceiling. Magbili ka. Kaya sinabi ko, kasi walang, may batas noon. Magkuha ka pa ng, mag-import ka, kukuha ka pa ng permit sa gobyerno. Yung ba, kota-kota. Sabi ko, putang yan. Alisin mo yan. Sabi ko, anyone, libre mag-import. Tapos, about ito, sabi nila, paano kami? Yung aming produce. Yung farm gate namin, kung puntahan mo doon, ganito ang presyo. Mas mahal kasi dito, mura. Importation ito yan. So dito talaga bibili yung consumers. Wala man tayong magawa. So sabi ko, yung produce nito, ano ang na harvest ninyo? Sabi ko, para walang gulo, sabi ko kay Dar, bilihin mo lahat. Kung mataas ng presyo kaysa imported rice, huwag nga mali, bilihin mo. Pataasan mo doon sa imported rice. Ngayon, kunin mo lahat, lagay mo sa bodega natin. Ang mangyari, magsubra-sobra ating bigas. So what's the problem? Kainin mo rin yan. Di unahin yung old stock. Total, 24 hours a day, 365 days a year. Kumakain tayo lahat. Ngayon, kung mas mahal yung kanilang presyo, binili ni Dar, di nalugi. Nalugi ang gobyerno kasi bumili ng mahal. So, lugi tayo. Magkano? Ngayon mga 2 billion. Oh, di lugi. Sinong nalugi? Sila. Pera man nila yung binili ng gas nila. Kayo, ako, tayong Pilipino, pero ang mga producers, napaligaya natin at nagpalugi na. Ang binayaran na lang natin yung lugi natin. Yun lang. Total pera mo ng tao yan. Bilihin mo, galing sa bilihin mo lahat. Sabihin, sir, mo malugi na. Hindi, magpalugi ka eh. Ngayon, wala akong pera. Bahala na si Petano dyan, mag-imprinta sila ng kwarta. Speaker sila, gumawa sila ng papel dyan, wala. Yan ang malasakit. Pagtanggap ka ng peking pera, ibig sabihin, lugi talaga. Ang lugi, ang buong Pilipinas. Anong nalugi natin? Dahil sa tulong natin. O di, bilihin natin yung sakit ng ulo nila. At sakit ng ulo, puso rin natin. Makita mo yung kababayan mo na nalulugi. Ganun lang naman ang simple lang. Producer, consumer, yun lang. Bilihin mo. Tapos. Corruption? Bakit maging corruption yan? Bilihin mo sa Pilipino para hindi. These benefits will surely make them healthier and more productive as they endure old age. These also be the source of strength and inspiration as they continue to enjoy their lives and share in our collective task of developing a nurturing society. Pareho tayo dito. Dagdagan ko pa. Marami ngayon nagda-dialysis, naghihintay. Hindi ka makapag-dialysis kasi walang time slot.
hanggang dito ka lang. Sabihin ng doktor, ang sakit mo, grabe na, it needs 3 times a week. Yung iba, walang mapuntahan, pera nila. They cannot sustain. Hindi, 98% sa atin, pareho tayo mahirap. Ako, ma-hospital ako, 4 months. Magandang kwarto. After that, kulubin ang pamilya ko. Gano'n, hindi naman, wala, there is no eternal money. Kaya nga, tama ito, wala sa hospital, dito sila magpunta. Pero sa akin, extended building, tapos, may I advise everybody, dagdagan ninyo, kasi ang diabetes, tatamaan halos tayong lahat. Ang diabetes po ay hindi yan, it's not a germ, it is not a virus, it's not a bacteria. Ang diabetes, may pagkukulang ka lang sa insulin mo o wala ka ng insulin. Ang katawan nagbibigay niyan para pagkain mo kung wala ka niyan, yun, ano yung kidney mo. Kaya dialysis. Yun lang. Dapat mas marami yan kasi maraming Pilipino. Alam mo bakit? Sa Asia is an epidemic. Why? Thailand, Indonesia. It's really an epidemic. Why? Because we eat rice. Bigyan mo ako ng ulam, tapos pan. Sabihin ko, bigyan mo ako kanon. Kanon is kanin. Wala mo kumakain ng pan niya sa apretada. Hindi ka mabusog. Kulang ang utot mo. I joined the city government of Taguig in its mission to alleviate the plight of the elderly population. As one of the country's highly urbanized cities, I give due recognition in its efforts in securing the welfare of this vulnerable sector. Alam mo, may isa pa, vulnerable, itong vaping. Ewan ko sinong demonyo nag-invento niyan. Pinapahanap po ang extrajudicial killing ko yung gagong yun. Totoo. Magpunta yan dito. Saan pulis? Nawala man lang yung pulis dyan. Tusa mo. Patayin mo yung putang yun. Ang bawal kasi, ang sigarilyo, bawal in public place. Punta kayo ng Davao, baski gabi ang tao maglakad, walang naninigarilyo. Outside. Sakyanan, bawal. In a room, bawal. Saan siya mahanap na, saan ang smoking area? May mga building walang smoking area. Pwede, kainin mo lang sigarilyo. Pare. Gusto mo rin palang mamatay, putang, ng cancer. Isali mo na, pati bitoka mo. Kasi yan, cigarette, it's allowed. Why cannot we ban cigarette? Why? Because we allow its manufacture and maybe the importation of tobacco. We allow it, pinapayagan natin, tapos we tax them. So yung produce nila, yung sigarilyo na lumalabas sa factory, hindi natin mapigilan. Kaya pagbili na sila sa tao, wala. Pero sabi ko, harmful yan. So hindi mo magamit yan kung saan-saan. Noon marami, pati ako, nigarilyo eh. Pero pagdating ng panahon, hindi dyan sa hagdanan. Paghanap ka talaga saan, karamihan yan, wag rin sa kubita dyan sa loob ng building. Pag maamoy, wala. At yung naghinto ng sigarilyo, alam ninyo gaano ka mas mabaho sa amin yan. Yung sigarilyo na talagang you'd hate it. Kaya ganon. Nicotine. Ito sabi,
itong vaping may nicotine. Kung hindi ka ba ulol, may nicotine, pero may nilagay kayo ng mga flavoring dyan. At mga hindi ko alam kung ano. Hindi mo kasi inimport yan, dinaano sa FDA. Usually tayo, we follow the Western standard. Pag lumusot yan sa Amerika, lusot yan dito. Pero ganito, ang nigarilyo ka, vaping, sabi mo, pareho rin nigarilyo ka. Sabi mo sa labas. Ngayon, bawal manigarilyo. May batas na yan. Ang hinahabol ko, ang nicotine. Sabi na, anong vaping, anong illegal, gago ka putang, nicotine yan. Tapos may chemicals dyan na hindi ko alam kung ano. At pinapatay ninyo ang mga anak namin. Kaya sabi ko sa polis, hulihin ninyo basta in public. May nicotine eh. Parang sigarilyo. Hindi bawal. Pati yung sa display, wala namang ano, patanggal na ninyo. Hindi ako papayag ng... Hindi dumaan eh. Ang sigarilyo dumaan na. Sabi ng mga scientists, nicotine will kill you. If you want to die, go ahead. Ang tatay ko at 56, 2 packs a day, sabi ko. Sabi ko, babagsak to. Medyo obese. Alam ko sigarilyo yun. Alam ko sigarilyo yun. Kaya hindi lang, alam mo, kung tayo mga tatay, may sakit tayo natin, pinapaalam. Sikreto tayo magpagamot. So yung mga security niya, puro sirado, pero alam ko sigarilyo. Kaya kikita ako. Ako na nigarilyo rin, pero hindi gano'n. Yung lighter, kaya yung pick, yung Ronson, barinig ko pick. Ibig sabihin, wala nang kahintuan pag nandyan siya. At mabutit na lang, yung nanay ko nag-survive. You do not smoke inside the house because you will also kill your wife. At yung mga putang ng gago, magsigarilyo, nandyan pa yung mga anak nila. Kasi yung usok na galing dito, nicotine pa rin ang daladala niyan. Kaya yung husband and wife, pareho ang sakit, cancer. Yung mag-asawa. Mabutit na lang matatag ang katawan ng nanay ko. Tatay ko, 56. My mother died at the age of 96. Ako, okay na ako kasi anong oras. Sabi nga doon sa, there is a time to live and a time to die. So, hindi mo natin alam. Kasi may sabi na yung death will just find a reason to fulfill that statement, that narrative of there is a time to live and a time to die. Wala na tayong magawa niyan. I hope that the local officials will carry on with the city's banner of malasakit for the elderly, even as they continue to sustain Taguig's rapidly booming economy. Pakaswerte ninyo, pakuyusire sa mga Cayetano talaga. The late Senator. Demolded. Wag na ang Davao, kasi taga-roon kami. We molded dito, ako ang Davao. It's not the richest city. Pareho tayo ng lupa. Presyo ng Manila, presyo ng Davao. Anak ka na. At sa ngayon, malaman mo mag-boom. Ako malaman ko. Ano, tine-check ko lang yan. Toyota, papatawagan ko. Magkano basta dito ngayon. Ilang cars. Ilan ang napabili nila. Tawagan mo lahat. Tapos, gasolina. Ang consumption ng gasolina. Tapos tawagan ko ilan ang takbo ng kurente ngayon. Mataas. So alam ko that there is progress. Tinignan ko dito sa Taguig, pakiyaman. Lupa.
pumunta sila dito because Taguig is now a place safe to invest, and it is clean, and there is less crime. Yan ang sekreto. Ang Davao, kung hindi ko pinatay yung mga putang inang yun, magulo. So, sinabi ko, ayaw ko yan, wag mong gawin yan, kasi I want to make a peaceful city para makapasyal ang ating mga anak. They can claim back the right to be in the plaza, unmolested, undisturbed. Makauwi sila. Hindi, gusto ko na ang mga nanay, tatay, hindi manirebyos. Hindi kagaya dito, yung taga-bangko nag-uwi, malakas ang ulan, sige siya katok, hindi naman maringgan ng nanay pati tatay niya. Hindi naman So, lumapit yung mga construction workers. Ayun, ni-rape. Dinan lang doon sa construction. Ganon. Pagka ganon ang buhay ng... So, iwanan natin itong Pilipinas. Sila nilang human rights magtira dito. Sige, putang ina ninyo. Magsama kayo dyan sa mga... Anong klase yan? Pagka hindi na makalakad ang tao sa papuntang eskwelahan, yung mga sales girl pag-uwi gabi, alas 11, alam mo, nakapag... Naawa ako. Alam mo ganito, nandiyan man sila. 6 years ago na presidente ako. Sabi ng mga economic planners ko, you'd need money to fix EDSA. EDSA was really... Nung pag-mention pa lang doon ng mga senador, sabi, malaking pera yan, makurakot lang yan. Narinig ko. O di ko sabi, wag na. Let EDSA rat. Putang ina kayo. Kung ganun tingin ninyo sa akin. Ngayon, 2 years na. Kung nabasa ninyo, rin ninyo, we are ready to give the bullshit. Bullshit kayo. Alam mo bakit? 2 years na lang. Anong magagawa ko sa 2 years? Mag-iiwan ako ng mga projects na hindi talaga matapos. Ang gestation period lang sa papel, it's about 6 months. Putang ita itong gobyerno to, ganito kahina eh. So, pagdating yan, mag-alis ako, puro na upisan, sabihin ng mga tao, sabihin ng mga kalaban mo, o tingnan mo Duterte, umalis. Tingnan mo yung mga projects iniwan. O yung pera, siguro yung pera, dinala na. Yung pinakaayaw ko, you can accuse me of anything except corruption. Hindi talaga mangyayari yan. Hindi ako maging mayor ng 22 years ng Davao kung nangurakot ako. Hindi naman ugok yung mga taga Davao. Puro dayo yan at matalino. Kaya, pang ako ang guest ninyo, maglagay kayo ng pitsil dyan, magdalap, ayaw maghinto. I really appreciate your commitment in ensuring that no constituent, regardless of gender, status, or age, will be left behind as your city continues to grow and prosper. Alam mo, Congressman, hayaan mo yan sila salita ako, gano'n. Do not mind them. Sabi, Taguig, gano'n, asawa, tapos kapatid. Hayaan mo. Pero kung sila padalhin mo dito, tayo mo. You lose the momentum at hindi mo alam ang commitment. Ang karamihan pa naman pag nandiyan papasok ng gobyerno, sa isip pera. For this program is an honest proof of your solidarity with the national government in promoting inclusivity, fairness, and good governance. May you continue to support this administration's development agenda, and I wish that your pursuit to uplift the lives of our senior citizens will be emulated by other cities and municipal governments in the country. Alam mo,
inspired ako niyan. Someday kung huwag kayong maniwala na walang pera ang gobyerno. Saan naman pera nakulikta? Wala. Sabihin na, walang, bahala kayo dyan sa Congress, mga ano. Maghanap kayo, may pera. Sabihin mo dyan si Dominguez, pati yung you produce money. And ilabas ninyo kung saan yung pera dyan, huwag nyo taguin. Kaya hindi naman ano yan. So, kung ano ang kailangan nito balang araw, sabihin lang ikaw na lang, you craft your own. Si speaker na dyan. Approve ko agad. Basta para sa tao. Wala akong sabihin na kay yung cold drone. Yung cold drone was designed by a national artist. Pag artista, painter mo, lumabitin ka, pwede mo akong gawain. Sige. Magkano ang singil mo sa akin? Baka mo maganda. 50,000. Ha? Yun ang talent ko. Kaya ng cold drone. Nilapitan mong national artist. Pwede ka mag-design? Magkano ang kubra mo? 45 million. Ha? O ayaw mo di, wag. You are buying his talent and yung cold drone is the rendition of what you got him in for. Walang korupsyon yan. Kasi hindi, ang presyo niyan, nandoon, namatay na. Ang siningil niya, 45 million. Kung ayaw mo, di maghanap ka ng ibang artist. Bakit gusto nila, pwede yun. Hindi mo na sasabihin, i-bidding mo yun. Bidding. Bigyan mo ako ng artistic talent mo dyan. Okay. But you pay. It is my idea and I sculpt it. So, yan. Yan ba? Hindi mo sabi na siya yung may-ari ng idea niya. Kagaya na Davao, si Kublai Milan. Mahal na ba? Yung sa park. Tapos yung sa kanto, yung may durian. Sabi ng mga ulol, hindi man makita namin ang durian yan. Tama ka. Hindi durian yan, bakal yan, putang inang yan. Gusto mo kainin? Kitkitin mo? Kit-kit. Yung sabi na, overpriced. Kaya pinahinto ko yung Davao, yung People's Park. Pinuhinto ko. Sabi corruption. Sabi ko stop. Sabi ko kuha, i-audit mo kami. Kung may piso dyan, sabi ko, file charges immediately. O pagkatapos wala. Sige. Tapos yung durian ang last. Hindi nga durian, kasi makita mo, still sabi pa ng mga politiko na sige lang, ano ba tawag sa saway sa amin sa Bisaya. Sige lang reklamo. Ganon. Pag may makita, wala na magawa ang putang ina. Hindi niya titignan yung mukha niya. Tingnan mo sa lamin yung mukha kung magkano. Yan. Sige, daldal. Para may issue lang. Hindi man, wala man. Si Duterte, wala man kaming nakita na durian. Gusto mo ng durian? Pumunta ka na Magsaysay Park. Putang ina nakahilira doon. Ubusin mo yan, ako ang magbayad. Yan ang durian. Ito, symbolism lang ng durian ng Davao. At bakal yan. Pero kung gusto mong kainin, putang ina mo, sige, invite you to kitkitin mo hanggang matay ka, let's see. Visit ako. So, congratulations on the success of this project. And mabuhay at
Thank you, President Rodrigo Roa Duterte, for your encouraging words. We'd also like to invite you to join us for photo opportunities. May we call on the batch 1, Ito ang Duterte and Judy,